Hello po mga ka-BH. Ngayong ikalimang State of the Nation address ng Pangulo, simple lang ang hiling namin sa bagong henerasyon party list. Sana ang marinig natin ay hindi lang listahan ng mga nagawa, kung hindi isang malinaw na plano kung paano talaga mapapabuti ang bawat buhay ng Pilipino sa huling 2 taon ng administrasyon ito. Sa dami po ng hamong kinakaharap ng ating bansa, naniniwala kaming panahon na para unahin ang pagkakaisa kesa politika. Kapag nagkakaisa ang bansa, mas nagiging matatag ang ekonomiya, mas maraming trabaho ang nalilikha at gumagaan ang buhay ng bawat Pilipino. Sa bagong henerasyon party list, ito ang mga inaasahan namin mabigyang prioridad ng Pangulo. Una, protektahan natin ang manggagawa na may regular na sahod at middle class sa pamamagitan ng mas maayos na serbisyo ng gobyerno. Lumikha ng mas maraming dekalidad na trabaho, makahikayat ng mas maraming pamumuhunan at mapataas ang take-home pay ng manggagawang Pilipino. Pangatlo, ayusin ang sektor ng kuryente upang mapababa ang singil ng kuryente at matiyak ang mas transparent, patas at maasahang serbisyo. Palawakin ang oportunidad ng mga kabataan sa edukasyon, skills training at entrepreneurship at desenteng trabaho. Palawakin ang access sa mababa o walang interes na pautang para sa mga MSMEs na gustong magsimula ng sariling negosyo. Siyempre, isulong ang isang gobyernong walang padrino na nakabatay sa kakayahan, patas na oportunidad at transparency. Higpitan ang kampanya laban sa iligal na sugal at online gambling upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino, lalo na ang kabataan. Siyempre, dapat palakasin natin ang peace and order sa komunidad. Bawasan ang pangungutang ng pamahalaan, maging mas disiplinado sa paggastos, at mapalakas ang fiscal responsibility. Maglatag ng isang malinaw, kapani-paniwala at konkretong economic roadmap para sa nalalabing taon ng administrasyon. 2 taon na lang po yan. Bukod dito, umaasa rin kaming Mapababa ang presyo ng pagkain, kuryente, tubig at gasolina, lalo na dahil may gera, upang gumaan ang gastusin ng bawat pamilyang Pilipino. ganap na maipatupad ang umiiral na batas sa healthcare upang mas maraming Pilipino ang magkaroon ng dekalidad at abot kayang serbisyong pagkalusugan dahil napakarami pa rin po ngayon na hindi nagiging zero balance billing, napakadami pa rin yung hindi naaasikaso. No, isang araw lang yung cook natin, di ba? Ang tagal, naghintay 24 hours, wala man lang pumansin. Saka kahit yung mga may autism o yung mga may problema. Isang taon, di ba? Magpapaschedule lang para ma-assessment. Hindi mabigyan ng oras. Isang taon naghintay. Hanggang ngayon, naghihintay pa rin. Maiwasan ang pagpapataw ng panibagong buwis sa pamamagitan ng mas mahusay na pangungulekta ng buwis at mas maayos na revenue administration. In other words, dapat stop na. Alam naman natin, hindi na kailangan ng additional taxes. Ang kailangan lang ayusin talaga ang Aggressive. pagkolekta, tapos bawasan ng talagang aggressively mag-imbestiga, bawasan ng korupsyon. At walang under the table. Mas mapalawak ang suporta para sa mga solo parents at persons with disabilities. Full implementation lang ng batas, masayang-masaya na kami. Gamitin ang AI at blockchain technology upang mapalakas ang transparency, accountability at paglaban sa korupsyon. Yan po yung sinasabi natin na kung gagamitin natin ang transparent na sistema, marami ng maganda ngayon, AI, yung blockchain, makikita ng lahat ng tao ang lahat ng transaksyon. At masusundan kung sino nag-amend, sino nag-edit, sino nagpalit. Yan. Okay. Sa huli, hindi naman mahabang talumpati ang hinihintay ng mga Pilipino. Ang gusto nila ay malinaw na direksyon at konkretong resulta. Mas kaunting politika at mas mahusay na pamamahala. Mas kaunting pangako at mas maraming aksyon. Yan ang uri ng pamunong nararapat para sa bawat Pilipino.